Kapag ang Santo Papa ay pumanaw o kusang bumitiw sa kanyang tungkulin, nagsisimula ang isang mahalagang yugto sa simbahang Katoliko. Ang pagpili ng bagong Papa, nagtitipon ang lahat ng mga cardinal mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa Vatican upang gawin ang isang sagradong pagpupulong na tinatawag na conclave. Tanging ang mga cardinal na wala pang 80 taong gulang ang pinapayagang bumoto. Sa loob ng Sistine Chapel, sa gitna ng katahimikan at pananalangin, isinasagawa ang pagboto. Hindi sila pinapayagang makipag-ugnayan sa labas ng mundo upang mapanatili ang kabanalan at kalinisan ng proseso. Bawat araw ay may 2 beses ng botohan sa umaga at hapon. Kapag wala pang nakakalap ng sapat na boto, sinusunog ang mga balota at lumalabas ang itim na usok mula sa tsimeneya ng kapilya, tanda na wala pang bagong papa. Ngunit darating ang sandali na ang isang cardinal ay makakakuha ng kinakailangang dami ng boto. 2/3 ng kabuuang bumoboto. Tatanungin siya kung tinatanggap niya ang pagkakahalal at kapag siya ay pumayag, pipili siya ng bagong pangalan bilang papa. Pagkatapos nito, isang makasaysayang anunsyo ang maririnig mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Habemus Papam. Mayroon na tayong papa. Ipinapakita na sa mundo ang bagong leader ng simbahan na nagbibigay ng kanyang unang pagbabasbas sa mga tao bilang bagong Santo Papa.